Matthew 24 verse 1 to 14. Kung nakita na po, isang malakas at masaya amen. Salitang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 14. Verse 1. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. Kayo po. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? Verse 4. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no one deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Verse 6. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilence, and earthquakes in divers places. Verse 8. All these are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Verse 10. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise and shall deceive many. Verse 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Verse 14. Altogether ready with. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for a witness unto all nations, and then shall the end come. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli sa gabi nito kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat nananatili kang tapat sa amin. Salamat sa pinagkatiwalaan mo po kami ng gawain sa pribileyo na makapaglingkod po sa iyo. Salamat po. Patawad sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagagawa. Banal Espiritu, patawarin mo po kami. Ito ang aming dalangin sa gabi nito na patuloy mo po kami samahan at gabayan sa aming po paglilingkod. At sapagkat wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Umaasa po at nananampalataya na patuloy mo pong dilinggin ang panalangin ng bawat isa. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na mawain. Ikaw ang aming Diyos na mahabagin at mapagmahal. At kayo po siya nakakaalam ng mga magagandang bagay kung ano po yung mga nararapat po sa amin. Nawa, ipakita mo po sa amin, ipaunawa mo po sa amin na iyo po kalooban upang ito ang siya lagi namin masunod, hindi ang aming mga kagustuhan. Banal Espiritu, puspusin mo po kami paunahan sa lahat ng aming gagawin. Nawa, ang aming pong pag-ibig ay manatiling mainit at huwag manlamig. Nakatulad ng sinabi mo po sa iyong banal na salita. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po maupo. So magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat. Ito ang apat ng aking mata. At malinaw na ang aking paningin. So nababasa ko na po na maayos itong ating pong Bible. So salamat po sa inyo na mga nag-contribute po para sa salaming ito. At salamat din po sa pag-iingat na nung Monday ako po ay natanggalan ng kadena sa may Cuenca. At salamat na ito pong aking motor, kahit natanggal po yung kadena ay aking kinabit. And then pagtingin ko sa sprocket ay malakas na yung uga ng bearing at talagang palitin na. So yun po yun. At ganun pa man ay salamat, iningatan ako ng Panginoon at salamat sa provision na ito nga po yung nadala ko sa Lemery sapagkat dun po yung alam kong mura ang mga piyesa ng motor doon. So, gumastos lang naman ng 780. So, yun po yun. At salamat ito bago ang ating pong microphone. Okay? Talagang kaya po mahal ito dahil yung lalagyan. Kung makikita niyo po yung lalagyan nito ay attach case na silver. Kung piyara sana naman na. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. At ang title po ng mensahe ngayong gabi ay sabi nga po dito sa verse 12, And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Ito po yung title.
the love of many shall wax cold. Na sinasabi po ng salita ng Diyos na hindi naman po lahat, kundi nasabi po the love of many. So, ibig sabihin, marami po sa mga tao ngayon, marami sa mga Kristiyano ngayon, ang kanilang pag-ibig sa Diyos ay nanlamig. Nanlalamig ang pag-ibig ng maraming Kristiyano. Pero salamat na talagang may mga Kristiyano pa rin naman na talagang nananatiling mag-init ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Amen. So sinabi po dito, hindi po tayo judgmental, pero ito po yung sinabi ng salita ng Diyos, the love of many shall wax cold. Malamig at nanlamig ang pag-ibig ng maraming tao sa ating Diyos. So, ibig sabihin talaga makikita po natin sa ating panahon na mas iniibig ng maraming tao ngayon ang mga bisyo. Di ba? Mas iniibig ng maraming tao ngayon yung mga alak, sigarilyo kaysa sa Diyos. At ang sabi nga po dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 2, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Timothy chapter 3, verse 2. So verse 1, sabi po dito, this know also that in the last days perilous time shall come. And then verse 2, sinabi po ng salita ng Diyos na talagang ang mga tao po ngayon, sabi po dito, for men shall be lovers of their own selves. Yan ang mga tao ngayon. Mas iniibig nila ang kanilang sarili kaysa sa Diyos. And then sabi pa po ng verse 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Na mga tao ngayon ay maibigin sa mga kalayawan sa mundo ito kaysa sa Diyos. So yan po ang katotohanan. Pero salamat nga po na talagang meron pa namang mga Kristiyano ngayon na nananatiling mainit ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Kaya salamat, purihin ang mga Kristiyanong mainit na nagmamahal sa Diyos. So ngayon po gabi, titingnan po natin unang bagay, the reason. Ano ba yung dahilan? Bakit malamig ang pag-ibig ng maraming tao sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus? Sa kabila ng nakita natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na talagang hindi kaya tumbasan yung pag-ibig ng Diyos, na yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi kailanman nagbago. At talagang makikita natin na talagang sobra-sobra yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Tayo ay minahal ng Diyos at bilang patunay ng kanyang pagmamahal, ibinigay, isinakripisyo ang kanyang bugtong na anak. Na talagang from the beginning, tayo po ay minahal na ng Diyos. At talagang ang pag-ibig na yun ng Diyos ay hindi nagbabago. Mula noon, ngayon at bukas, ay hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos. At nandito ang utos ng Diyos sa atin na sa Matthew 22 verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. So talagang dapat buong puso. So ibig sabihin na ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi dapat mabawasan, hindi dapat magbago. Pero ang katotohanan, tinan po natin ang isa sa dahilan, the reason bakit malamig at nanlamig ang pag-ibig ng maraming tao, ng maraming Kristiyano. So dito po sa binasa natin sa verse 12, because of iniquity. So ito yung isang dahilan bakit nanlamig ang pag-ibig ng maraming tao. Maaari nakikita natin na talagang ang mundo, ang tao ay pasama na ng pasama. Pero ang nais pa rin ng Diyos sa atin ay huwag magbago ang ating pag-ibig. Manatiling mainit ang pag-ibig natin sa Diyos. So yun po ang nais ng Diyos. Maaaring nagbago ang pag-ibig ng iba dahil nga sa kasamaan. Talagang talamak ang kasamaan sa buong mundo. Mga magnanakaw, nandyan ang mga patayan, so nandyan ang mga kasinungalingan, maraming scammer. Pero sana ang ating pong pag-ibig ay huwag manlamig. Nang dahil lamang sa mga kasamaan ng tao. Nang dahil sa kasamaan ng mundo. Ang tingnan po natin ay yung kabutihan, katapatan ng Diyos. Ang tingnan po natin ay yung mga pagpapala ng Diyos sa atin. Ang tingnan po natin ay yung ginawa ng Diyos sa atin ng ating Panginoong Hesus. Huwag natin tingnan yung kasamaan ng mundo ito. So looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross,
despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So yun po yung una, because of iniquity. Pangalawa, anong sabi po dito sa verse 6, 7? Tingnan po natin ang ating pong Bible. Sabi po ng verse 6, "And ye shall hear of wars and rumors of wars." Kayo ay makakarinig ng mga digmaan at mga ugong ng mga digmaan. "See that ye be not troubled." Huwag kayong magulinanan, huwag kayong matakot. "For all these things must come to pass, but the end is not yet." And then verse 7, "For nation shall rise against nations, and kingdom against kingdom. And there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places." So pangalawang po dahilan, mga kapatid, bakit nanlamig at lumalamig ang pag-ibig na maraming Kristiyano? Because of internet. Pastor, nasa dito ang internet? Internet. So diba, talamak ngayon, buong mundo may internet. Kahit nga kubo ang bahay, may internet, may wifi. Tama ba? At kahit nga sila naka-squad lamang sa mga cemetery, magtataka ka, ba? May wifi, may internet. So mga kapatid, mga minamahal, tingnan nyo po, nasan dito yung salitang internet? O tatanungin ko kayo, paano natin nalaman na mayroong digmaan sa ibang bansa? Paano natin nalaman na nagkakagulo at talagang mayroong gulo doon sa Israel at Iran? Eh di ba dahil sa internet? Dahil sa Facebook? Dahil sa YouTube? So lahat yan ay gumagana dahil sa internet. So mga kapatid, mga minamahal, talagang bata pa lamang ngayon, bakit sila babad na babad sa gadgets, sa cellphone dahil ng internet? Sila'y nakakapaglaro sa cellphone, sa gadgets dahil sa internet. So mga kapatid, mga minamahal, yan ang ginagawa ng internet ngayon. Pinanlalamig ang pag-ibig ng maraming Kristiyano. Kaya mga kapatid, walang masama sa internet kung ito ay gagamitin natin sa tama. Amen po ba? Kaya ako pinagpapasalamat sa maraming Kristiyano na kanilang mga pinopost sa Facebook, sa YouTube, ay yung mga salita ng Diyos. At ako'y natutuwa na talagang sila ay, ang ipinapakita nila sa social media ay yung mga gawain kung paano sila mag-soul winning. So ipinapakita nila, ipinopost nila sa Facebook ay yung mga preaching na mga kapastoran. So gamitin natin ang social media, ang internet, ang wifi, Facebook, so YouTube sa tamang kaparaanan. So i-post natin ay yung salita ng Diyos. I-post natin yung kabutihan ng Diyos. I-post natin na tayo ay minahal ng Diyos. I-post natin yung ginawa ni Kristo doon sa krus. So mga kapatid, mga minamahal, ang internet ay ginagamit ng kaaway para ang pag-ibig ng mga Kristiyano ay manlamig. So, kung tayo po ay magpo-post ng mga activities natin sa church or yung mga salita man lang ng Diyos, di ba, ibig sabihin, nilalabanan natin yung gawa ng masama. Kasi sa Facebook, kung ano-ano yung nakikita natin. So, pero salamat na nga lamang, meron pong mga Kristiyano na ang kanilang pinupost nga po ay salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, gamitin natin ang internet para sa kalwalhatian ng Diyos. So, hindi masama ang internet. Malaking tulong sa pag-aaral ng mga kabataan. Diba? At ang internet ay malaking tulong sa informasyon. Pero higit sa lahat, gamitin ang internet para sa kalwalhatian ng Diyos. Pangatlong dahilan, tingnan po natin ang verse 38. Bakit nanlamig yung pag-ibig ng maraming tao o Kristiyano? Verse 38, sabi po dito, "For us in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark." So pangatlo po dahilan na makikita po natin bakit nanlamig ang pag-ibig ng maraming Kristiyano, because of involvement to this world. Mas marami ang oras ng mga Kristiyano sa mundong ito. Mas marami ang oras ng mga Kristiyano sa iba't ibang mga activities. Yan po yung katotohanan. Kaya
Sa totoo lang, maraming Kristiyano talaga yung pag-ibig nila sa Diyos, hindi pa ganun katibay. Sa totoo lang, ang pag-ibig ng maraming Kristiyano sa Diyos, hindi ganun kalalim. Kasi mayroong mga Kristiyano, tanungin mo, mahal mo ba ang Diyos? Sasagot sila, oo. Tanungin mo, alin ang mas mahalaga? Ang Diyos o ang lakad mo? Ang sasagot nila, ang Diyos. Pero yakagin mo sa prayer meeting, mas pinili ang lakad nila. Kaya malinaw, mas mababaw ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Hindi pa ganun katibay ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Kasi mas involved sila sa mga activities sa mundong ito kaysa mga activities na meron ang gawain ng Diyos. Doon sila mas involved. Mas pinipili nila mga kasama ang mga ungodly people. Mas pinipili nila yung mga ungodly parties, mga ungodly places. Yun po ang kanila pong pinipili. So mga kapatid, mga minamahal, mas marami ang kanilang oras sa mga bagay sa mundong ito. Ito po yung dahilan bakit talagang malamig ang pag-ibig ng maraming Kristiyano sa ating Diyos. Malamig. At talaga sana tayo po bilang mga Kristiyano, manatili tayong mainit ang ating pag-ibig, paglilingkod sa Diyos. So huwag nating tularan ng mga Kristiyanong nanlalamig. Diba? So, mas priority na maraming Kristiyano yung trabaho. Kung bakit talaga nanlamig ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Kaya salamat, Brother John Mark. Talagang kahit prayer meeting, nandito ka. Merong overtime sa trabaho, pero pinili mo na ikaw ay narito. So, hindi mo ipinagpalit ang Diyos doon sa ilang oras na lang ba? 7 and 8, 2 oras na overtime. Magkano lang yun, di ba? So, mas mahalaga sa iyo ang Diyos kaysa sa pera. Di ba? Kung sa iba yun, talagang happy nila yun. Sayang yung 2 oras eh. Di ba? Na overtime, sasabihin nila yun. Sayang. Pero huwag kang manghinayang. Kasi mas higit pa dyan ang ibabalik ng Diyos sa iyo. Kaya ako po'y natutuwa, sabi nga ng Panginoon sa akin, dati nga akong nataya sa STL, so sinabi ng Panginoon, magkano lang ba ang tatamaan mo dyan? So ibig sabihin po, mas higit pa ang ibibigay ng Diyos sa akin kaysa doon sa tatamaan ko sa STL. Kasi kung tatama nga ako sa STL at kung magkasakit naman ako, kulang pa rin. Diba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, because of involvement to this world, mas marami yung oras na maraming Kristiyano sa mundong ito, sa mga bagay sa mundong ito, kung bakit nanlamig ang kanilang pag-ibig sa Diyos. And then, so una, yan nakita po natin yung the reason. And then pangalawa, natitingnan po natin dito sa reality, yung katotohanan. Alam nyo ang pag-ibig natin, una, katotohanan that our love should never change. Yun yung una. Na katotohanan na ang pag-ibig natin ay hindi dapat magbago. Amen po ba? Sapagkat talagang ang sabi ng Bible, nandito yung paalala sa atin. Balikan po natin ang Matthew 22 verse 37. Sabi po ng Matthew 22 verse 37. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. So, 3 beses pong inulit dito yung salitang all. Di ba? So, ibig sabihin talaga ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi dapat mabawasan man lamang kahit isang buhit. Kung yan ay sa kiluhan, sino sa inyo nakakita ng kiluhan na mayroon ng kamay? Di ba? Kung 1 kilo yan, so, hindi yan 1 kilo kung yan ay may bawas na 1 guhit. Di ba? So, ang ating pong pag-ibig ay dapat hindi po yan mabawasan kahit 1 guhit. Kasi ang sabi nga po dito, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Pero tingnan niyo po yung kasunod na talata dito sa verse 39. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. So, hindi naman po inalis sa atin ng Diyos na magmahal tayo. Di ba? Yun. So, hindi inalis sa atin na yung tayo ay magmahal ng ating kapwa.
Pero sana mga kapatid, mga minamahal, mas matimbang ang ating pag-ibig sa Diyos na talagang buong puso ang ating pagmamahal sa Diyos sa ating Panginoong Jesus. Pero marami nga sa mga tao ngayon, katotohanan ng kanilang pag-ibig ay nagbago na. Bakit? Dahil nga po sa mga bagay sa mundong ito. Ano ang sabi ng 1 John 2:15? Sabi po ng 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So mga kapatid, mga minamahal, ang utos sa atin ay ibigin ang nagbigay, hindi ang ibinigay. Di ba? Ayan ang nangyari. Nung binigyan ng trabaho, nag-pray, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Binigyan ng trabaho, nakalimutan ng Panginoon. Di ba? Nag-pray na makapag-aral sa ganitong universidad. So, sinagot ng Panginoon ang prayer, nakapag-aral sa napakagandang university. Nakalimutan ng Panginoon. Mas minahal ang university. Mas minahal ang mga kaklase doon sa university. So, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi ng Bible sa 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Nag-pray, Panginoon, kailangan ko ng cellphone. So, binigyan ng Panginoon ng cellphone. Nakalimutan ng Panginoon, nakalimutan magbasa ng Bible, nakalimutan ang mag-pray tuwing gabi. Mas minahal sa cellphone dahil sa internet. Diba? So maraming Kristyano po ganyan ngayon. Kakapanibago ba? Ang linaw po, thank you. Maraming salamat. Talagang napakalinaw. Talagang basang-basa ko po. Okay? So, yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang dahil sa gadget, sa mundong ito, sa mga cellphone na yan, sa mga social media yan, ay talagang napalayo ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Mas inibig ang mga bagay sa mundong ito. Kaya, sana sulihin po natin ang talatang ito. Ano sabi dito? If any man love the world, kung iniibig ng tao ang sanglibutan ito, mga bagay sa mundong ito, the love of the Father is not in him. Kaya matakot tayo, piliin natin ibigin ang Diyos, hindi ang mga bagay sa mundong ito. Kaya salamat, purihin ka, John Mark, nandiyan ka, umatid ka pa rin ng prayer meeting. At sana nga ang Sunday ay magtuloy-tuloy, ano? So mga kapatid, mga minamahal, ang pag-ibig ng iba, ang katotohanan, nagbago na. Pero salamat sa mga Kristyano na hindi nagbago. And then, katotohanan ng pag-ibig, our love should never cease. Ang pag-ibig natin, mga kapatid, ay hindi dapat tumigil. Hindi dapat huminto. Pero katotohanan ng pag-ibig ng ibang Kristyano ay tumigil na. Talagang ang sabi po ng 1 John 3:18, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 John chapter 3, verse 18. Sabi po dito, my little children, let us not love in word, so neither in tongue, but in deed and in truth. So katotohanan na ang pag-ibig ng ibang Kristyano ay tumigil na. Sila'y umiibig na lamang sa salita, sa dila, hindi na sa gawa, hindi na sa katotohanan. So ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay tumutupad sa mga utos ng Diyos. If you love me, keep my commandments. So yun ang katotohanan. So mga kapatid, mga minamahal, suriin natin ang ating puso. Diba? Suriin natin ang ating puso, ang ating sarili ngayon. Tunay ba na tayo nagmamahal sa Diyos? Diba? So yun po mga kapatid, sapagkat love is the key, love is the way. So ito po ang susi upang tayo po'y manatili sa gawain ng Panginoon. At katotohanan, sabi nga po ng Matthew 24 verse 12, sabi po dito, and because of iniquity, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So katotohanan na talaga ang pag-ibig ng iba ay nanlamig. Subalit, dapat ang pag-ibig natin ay huwag manlamig.
manatiling mainit. At habang patagal ng patagal ay dapat painit ng painit. Kahit malamig ang panahon, so dapat ang pag-ibig po natin ay nananatiling mainit. So, katulad po ng ating Panginoon, katulad ng Panginoon Jesus, nagbago ba ang pag-ibig ng Panginoon? Hindi. Ang sabi po ng Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ, the same yesterday, today, and tomorrow. So, ibig sabihin po, hindi talaga nagbago ang pag-ibig ng Diyos. At hanggang ngayon, di ba? Kaya nga sabi na John 3:16, for God so loved the world. So hanggang ngayon, ang Panginoon, ang nais pa rin ng Panginoon, maligtas ang mga tao. So kaya naman, salamat na talagang dito sa Jesus Christ Bible Baptist Church ay patuloy na nagdaragdag ang Panginoon ng mga naliligtas. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang hindi dapat magbago ang ating pag-ibig at hindi dapat manlamig. Huwag po natin tularan si Demas. Ano sabi po ng Bible? Sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, for Demas had forsaken me, having loved this present world. Bakit kaya bakit kaya nanlamig ang pag-ibig ni Demas? Diba? Alam niyo ba dahilan bakit pinili ni Demas ang mundong ito? Sabi dito, for Demas had forsaken me. Iniwan ni Demas si Pablo. Bakit kaya? Sapagkat si Demas, di masyadong nagbabasa ng Bible. Di masyadong nagpe-pray. Diba? Di masyadong nagsisimba. Yun po yun. Kung bakit si Demas ay iniwan si Pablo, iniwan ang gawain, pinili ang sanglibutang ito. Kaya marami sa mga Kristyano ngayon, nawawala sa gawain kasi nga Demas. Di ba? Di maasahan. Ayun pa, nadagdagan. Di maasahan. So yun po ang ibang Kristyano. Talagang di masyado nagbabasa ng Bible. So sa gabi, panay ang cellphone, Wordscape, Black Blast, diba? Facebook, social media. So yun po. Kaya sana wag po natin tularan si Demas. Last. So the remedy, tinan po natin yung gamot para manatiling mainit, to maintain fervent love to God. So una nga po mga kapatid, mga minamahal, dito po sa ating pong binasa sa Matthew 24 verses 1 to 14, ay kung inyo pong mapapansin ay talagang ang mga talata po dito ay patungkol sa ating Panginoong Jesus. So una, upang ma-maintain na mainit ang ating pag-ibig sa Diyos, remember the Lord. Lagi natin alalahanin ang ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos. Lagi natin tandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbago. Nasabi nga po ng Roma chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Na kahit tayo makasalanan, inibig pa rin tayo ng Diyos. Pinatunayan ang kanyang pag-ibig sa atin. So remember the Lord, His love, His loyalty. So lagi nating tandaan ang kanyang pag-ibig, alalahanin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan. Tayo ay marami tayong pagkukulang, pero ang Panginoon nananatiling tapat. Ang sabi po ng 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. So mga kapatid, mga minamahal, tayo aminin man natin o hindi, marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Pero ang Panginoon nananatiling tapat sa atin. Inilalayo tayo sa mga aksidente o disgrasya. Inilalayo tayo sa mga sakit. Keep you from evil. So bakit tayo malakas? Bakit tayo ay mayroong nakakain? Ito'y dahil sa Panginoon. Bakit tayo nakakapag-aral? Ito'y dahil sa Panginoon. Bakit tayo nakakapagtrabaho? Ito'y dahil sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, remember the Lord. Upang manatili na mainit ang ating pag-ibig. And then, we need to read the Bible.
So basahin pa rin natin ang Bible araw at gabi. Huwag natin pabayaan ang pagbabasa ng Bible. So ito po yung isang paraan upang manatili ang ating pag-ibig na mainit sa Diyos. And then next po mga kapatid, we need to restrain ourselves from this world. So, ating pong pagbawalan ang ating sarili from ungodly places, ungodly people, ungodly parties. Pagbawalan natin, higpitan natin ang ating sarili. Eh, yung ibang Kristyano, alam naman nilang mali, pupuntahan pa. Diba? Alam naman nilang mali, gagawin pa. So, alam naman nilang masama, panunuorin pa. So, we need to restrain ourselves from ungodly people, ungodly places, ungodly parties. So, yun po, upang manatili ang ating pong pag-ibig sa Diyos. And then, we need to remain in God's will. So, kailangan po manatili tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi kung talagang pipiliin natin lumayo sa kalooban ng Diyos, hindi na natin gagawin ang kalooban ng Diyos, meron ba maasahan? Maasahan bang lalago ang ating pag-ibig sa Diyos? Maasahan bang titibay ang pag-ibig natin sa Diyos? Maasahan bang lalalim ang ating pag-ibig sa Diyos kung tayo ay lalayo sa kalooban ng Diyos? So, hindi po. Alam po ba? Hindi tayo lalalim sa ating pag-ibig sa Diyos, hindi mananatiling mainit ang ating pag-ibig sa Diyos kung tayo po ay lalayo sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we need to remain in God's will. So yun lamang po, maraming salamat, to God be the glory, na talagang ipag-pray po natin ang mga kapatiran na nanlalamig. At ngayong Sunday ay ating pong revival. So, mag-invite po tayo. Mag-invite tayo ng ating mga kaibigan, kaklase, katrabaho para sa Sunday po. At sila ay mabahagi na ng kaligtasan, na sila ay maligtas. Tanggapin nila ang ating Panginoon Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So, to God be the glory. Tayo po ay tumayo at magtapos sa panalangin. Tayo po yung pumikit. Ama namin Diyos sa langit, kami nagpupurit at nagpapasalamat sapagkat inilagay mo sa aming puso ang patuloy na ikaw ay mahalin. Opo, marami pong problema sa mundong ito. Maraming pinagkakabalahan sa mundong ito. Pero salamat na kayo po ay nananatili sa aming mga puso. Kayo po ay nananatili sa aming mga puso at isipan, na pinipili pa rin namin sundin ang iyong kalooban, hindi ang kagustuhan po ng aming mga sarili. Salamat po sa mga kapatiran na nandito ngayon. Aking dalangin na patuloy mo po, Ama, na tingin ang kanila pong mga panalangin. Dalangin ko po sa gabing ito, kagalingan po ng kapatid ni Brother Andrew na nasa Israel at yung kanya pong hibag na nandito po sa Maynila. Hipuin mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay. Nawa, kalooban mo ang siya masunod. At dalangin po namin na sila po ay gumaling sa kanilang mga karamdaman. Pagpalain mo po, Ama, ang revival ngayong Sunday. Yes. Nawa ay maging maganda at maayos ang panahon. Pag-iingat sa mga dadalo. Maging sa anniversary po ay pagpalain mo rin po. Nawa po, Panginoon, punuin mo ito niyo pong bahay-sambahan ng mga taong maliligtas at mababaptize at maglilingkod po sa inyo. Patuloy mo po ang pagpalain ng bayan ng mataas na kahoy. Igawan mo po sa mga nanunungkulan po dito ang inyong pong divine protection. Yes. Samahan mo po sila sa kanila pong paglilingkod sa bayan ito. At nawa ay patuloy na maghari sa kanila ang pagkakaisa at maghari sa bayan ito ang kapayapaan at kaunlaran at kasaganahan. Salamat po, Ama, at dalangin din po namin na mga nanunungkulan po dito ay maligtas. Makakasama po sila sa katotohanan sa paglilingkod po sa inyo. Salamat po, Ama, at nawa po, Panginoon, patuloy po kaming samahan at gabayan sa paglilingkod at ang buhay na ipinahiram mo po sa amin ay patuloy na magamit sa inyo po kalwalhatian. Banal Espiritu, puspusin mo po kami. Nawa ang aming pong pag-ibig ay manatiling mainit. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus.
Amen.